Hindi ko alam kung paano makakatulong ito ha, ang pagta-transfer sa kaso ni Kibuloy mula diyan sa isang korte diyan sa Davao, papunta dito sa Quezon City. Yes, basic naman yan ka-coffee, kasi home court advantage eh. Siyempre papasok pa rin sa isip natin yan eh. Kung diyan didinggin yung kaso, siyempre home court advantage yan ni Kibuloy as compared kapag dito gagawin yan sa Quezon City. Pabor tayo dito sa pagta-transfer. Ang problema kasi, hindi ma-aresto si Kibuloy. Hindi ko alam kung makakatulong na yung pag-deploy ng Special Action Forces dyan sa Davao at yung pagpapalit dyan sa 35 personnel dyan sa PNP Davao, yung pagpapalit sa mga yan, kasi posible na tawag dyan, pepetics para hindi ma-aresto itong si Kibuloy. Hindi ko alam kung makakatulong yung deployment ng SAF dyan para ma-aresto. Kasi hanggat hindi dito ma-aresto, wala din itong pagta-transfer. Pero anyway, sige, pag-usapan na rin natin yan. Nasa GMA News Online ito. Ang Supreme Court po, inalaw na po ang paglilipat sa mga kaso ni Kibuloy mula po dyan sa Davao, dalhin na po yan dito sa Quezon City. Maganda nga naman yung desisyon na yan. Natatandaan ko pa si Rimulya ng Department of Justice, isa din talaga yan sa prayers niya na ma-transfer na yan kasi nga may home court advantage. Di ba noon kasi nabasura na yan sa prosecutor's office pa lang dyan sa Davao. And then nag-review ang DOJ dito sa kaso ni Kibuloy. Then nakitaan nila ng merit para sampahan ulit siya ng kaso. Yun yung mga issues na in a way na-address ng mga ganitong bagay. Pero kailangan, yun ang number one, ma-aresto mo na itong si Kibuloy. Nasaan ba yan? Kanino ba yan nagtatago? Sino yung nagtatago dyan para managot din? The Supreme Court has allowed the transfer of criminal cases filed against Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy mula po sa Davao papunta po dyan sa Quezon City. According to a Quezon City Regional Trial Court to avoid a miscarriage of justice. Ang ganda ng term ha, miscarriage of justice. Tama. Kasi pag nandiyan sa daw yan, di mo alam. Di ba? May mahirap pagsalita, pero alam niyo naman ka-coffee, alam niyo lang tinutukoy ko dyan, anong ibig sabihin yan kung nandiyan sa Davao yan. The court found compelling reasons to justify the transfer of venue as the cases involve public interest, with the accused, a well-known religious leader, being influential in the area, the SC said in a statement. Yun nga eh. Yan, isa sa dahilan yan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin na-aresto si Kibuloy. Dahil influential yan. Nandiyan pa sa Davao. Andiyan ang mga Duterte. As this could cause local biases and a strong possibility that the witnesses cannot freely testify due to fear and influence of the accused. The court found it prudent and judicious to order transfer of cases to Quezon City. Sabi po ng ruling na to ng korte. Tama nga naman. Halimbawa, kung witness ka doon sa pagdinig na yan, and then diyan ka rin nakatira sa Davao, syempre yung takot mo nandiyan pa rin. Unlike kapag nandito sa Quezon City, kahit pa paano, hindi niya baluarte yan, di ba? In a way, nabawasan yung takot mo na mag-testify against Kibuloy. Yan yung isa sa reasons kung bakit grinant ng Korte Suprema itong request na ito ng DOJ na i-transfer nga itong kaso na yan. The court directed the clerk of court of Davao City RTC Branch 12 to forward the records of the cases to the office of the executive judge of the QC-RTC within 3 days from notice. Mabilisan pala ito eh. Paano kaya tinatransfer yan? Anyway, di natin alam kung paano tinatransfer yan. Now, Kibuloy is facing charges under Section 5B of RA 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act and under Section 10A of the same act before the Davao Court. Meanwhile, the court directed the QC-RTC executive judge to raffle off the cases para mapunta sa nararapat na korte. Inatasan din po ang mga judges sa Davao City and in other Mindanao stations to motu proprio order the transmittal of the records of future related cases involving Kibuloy and its co-accused to the office of the clerk of the QC-RTC or the QC Metropolitan Trial Court. Ayan daw, para po sa mga future related cases. Halimbawa, may mga magsampa ulit ng kaso laban dito kay Kibuloy, dyan po i-file yan sa Mindanao, i-forward na raw po yan dito po sa korte, dito sa Quezon City. Advance mag-isip itong korte, no? Mukhang nag-e-expect pa. Mukhang nag-e-expect pa na maraming kaso, ha? Base sa sinasabi dito, ha?
When sought for comment, Attorney Ferdinand Topacio, Kibuloy's legal counsel, said he has yet to read the order. Kibuloy is also facing a non-bailable qualified human trafficking charge under Section 4A of RA number 9208 as amended before a Pasig court. Iba naman dyan sa Pasig, no? Ibang kaso yan. Yan, medyo mabigat-bigat yan. Actually, itong mga kaso na ito, itong dalawang kaso na yan, ngayon, Quezon City at Pasig na, parehas may warrant of arrest na yan. Yung kaso na nandiyan sa Quezon City, available yan. Ibig sabihin, ka-coffee, pwede siya magpiyansa dyan. Pero yung kaso na nandiyan po sa Pasig, walang piyansa yan. Ikulong na siya dyan. Kaya hindi yan magpapahuli si Kibuloy. Kasi once na mahuli na yan, papasok na ang Amerika dyan. And extradite na siya dyan. Galing siya sa Amerika. Doon siya litisin. Ako, medyo mabigat-bigat na usapin yan. Kaya nga, hindi magpapahuli yan. Hanggat kayang magtatago yan si Kibuloy. Yan ang game plan nila dyan. Hindi na talaga susuko yan. He previously said he was ready to face his cases provided that the Marcos administration give him written assurance that the United States would not interfere in his legal battle in the Philippines. Lakas din ni Kibuloy, you know? Nag-request sa presidente, "Oy, Mr. President, bigyan mo ko ng assurance, sana hindi mo papayagan ang Amerika na manghimasok dito sa kaso ko." Ganyan yung request niya, oh. Ang powerful, ha? In response, President Marcos Jr. vowed that the proceedings against him will be fair. He also saw Kibuloy setting conditions for his surrender is a bit of tail wagging the dog. Yan, parang, ano to? Ikaw mag-uutos sa akin. Diyan napahiya sila. Ano, sino ka? Para utusan ako, di ba? Yan ang gusto sabihin ng presidente yan. Ayos kayo utusan niyo ako, ganyan-ganyan, etc. Ano pa, siniswerte? Ayun. So, ako, ang take ko dyan, hindi na magpapakita si Kibuloy. Dahil, dead end dyan to Pag nagpakita siya, pag sumuko siya, hindi na. Magtatago na lang yan. Marami namang pera yan Hindi naman, kahit magtago yan sa malalaking lugar, malaya pa rin dyan. Nakapag-basketball pa siya dyan, kung anong gusto niya gawin, magagawa niya pa rin yan. Kasi mapera ito Influential yan, ka-coffee. At nandiyan pa sa Davao. Sino nakaupo sa Davao? Mga Duterte. Kaibigan niyang matalik Si Digong, tagapangalaga sa kanyang mga ari-arian. 125 million in just 11 days, sabi ni Ishan 24. Sandra Valdez kasama si Dutay sa London. I don't think lalabas ka-coffee ng ibang bansa. Kay Seth Nuesca, good evening ka-coffee, umabot pa rin sa live mo. Patapos na tayo Ma'am Seth Nuesca, pero nakahabol po kayo. Lian Reed, shoutout po sa inyo. Ka-coffee, hello po sa inyo mula kay Lian Reed. Kay Mel Ikawat, pwede kaya nag-issue ang korte ng search warrant sa mga property ng lahat ng Duterte? Baka nandiyadyaan yan, nagtatanong lang naman. Actually, kailangan mo mag-file yan. Pwede naman yan, Mel, no? Pero kailangan mo mag-file yan at ma-establish mo ang probability, probable cause or anong term nila dyan na magsasabi na potentially nandiyadyaan yan. Pero naku, mahaba-haba ang usapin yan. Diba, sabi nga nila dyan, may sinasabi si Digong dyan Nandiyadyaan lang yan si Kibuloy sa barangay na yan. Pero sa dinami-dami ng bahay na nandiyadyaan, ibalwarte niya, magpalipat-lipat lang siya dyan. Siyempre, ang authority, hindi naman ikaw pwedeng pumasok sa a certain house without your warrant o a search warrant, di ba? Hindi ka pwede naman pumasok-pasok lang dyan. So, siyempre, request ka ng request. Ito dami ng bahay na yan, which is impossible mangyari pa. Kaya malaya lang siya dyan, unless talaga, bagay, nothing is impossible. Si Bin Laden nga, di ba? Si Bin Laden, grabe ang tago niyan Naalaman kung nasaan, di ba? So, hintay tayo coffee in the coming days. Baka may karma. CJM, paano pa kaya makakalabas ng bansa si Digong nang walang nakakakita sa airport? Hindi lalabas ng bansa yan, ka-coffee. Hindi yan lalabas. If ever lumabas yan, China lang. Kasi doon safe siya. Pero sa ibang bansa, I don't think lalabas yan. Ng regular travel, maski chartered plane or sarili, hindi yan lalabas. Elizabeth James, Westerhouse, Pasqua, shoutout po sa inyo kay Franco Fabular, Lucia Malikdim, kay Marshall Valdez, kay Nante Balais at kay Eliseo Dorero. Shoutout po sa inyo, nakikinig po sa atin sa Facebook. O siya, ka-coffee, ako yung magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat po. Bilis ng oras, no? Nakaapat na topic na tayo tonight. So mga sumama sa akin, ingat po kayo, ka-coffee, Nasa Facebook po ba kayo? At hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Ayan, pasuyo na lang ka-coffee, Paklik lang po ng follow. Ayan, nandiyan po sa isang taas na yan. Paklik lang po ng follow. At kung nasa YouTube naman po kayo, pasuyo na lang din ka-coffee, paklik lang po ng subscribe. Yan, nasa baba. Click lang po ng subscribe.
At yung hindi pa naka-like, kapapasok lang sa channel natin, ipa-click na lang po ng like sa video natin para sa ating attendance check. Alright, maraming salamat ka-coffee sa mga sumama sa akin. May Ma'am Lilian Lalyabe. Maraming salamat po kay Ma'am Fede de la Cruz at kay Llanera 143 JP. Shoutout po sa inyo. O siya, paalam sa inyo everyone. Thank you, coffee sa lahat ng sumama sa akin sa Facebook at YouTube. Bye-bye!